Ayan, hello sa'yo. Gemini, so ang basa natin ngayon is para sa Oktobre pa rin, no? This is your bonus reading na, no? At pasensyahan po, medyo ano yata ang sounds, pero I think okay na ngayon, no, ang ating sounds. So, this is your bonus reading na, no? Titignan natin kung ano ang masasabi ng iyong pamilya and ano masasabi ng iyong kapitbahay at ng iyong persons kasi nakaka-apekto din po yan sa pang-araw-araw natin, no? Sometimes we are, so you will know, no, bakit sometimes na-attract natin ang mga energy nila din, no? Ayan, so titignan din natin syempre ang iyong energy pa, no? Gemini, I believe hindi ko nagawa ito sa'yo, no? So ngayon gagawin na natin to. So titignan natin, this is a bonus reading sa iyong Oktubre para po kay Gemini Spirit Guide. So, ano pong energy ni Gemini sa October? Ano po pong karagdagang energy, Spirit Guide? Ano po pong paparating kay Gemini? Ano pong dapat hintayin ni Gemini? The Fool. Ano po ang paparating kay Gemini? Four of Swords, Fool in reverse, Four of Swords, no? Tiyaya din siya. And you wanted to get out on your comfort zone, no? Gemini. So titingnan din natin kung anong masasabi ng iyong mga pamilya sa iyo, no? On how they know you, how they view you, no? Ayan. Five of Pentacles, kamakailan is parang nakikita nila is medyo ano, no? Nakaraos ka, something na sa problema sa pera, no? Ayan, pero parang ano, parang nangihina ka. Parang nahirapan ka kumilos or parang hindi mo ginagamit ang iyong capability, ang iyong karapatan dito, parang naisip nila rin. At ano pa po, ayan, meron ka ring Seven of Swords, no? Parang we've seen some betrayal, parang nakita nila na naloko o may nanloloko sa pamilya mo sa'yo. Gemini. Okay, so this is ano po, no? Just take what resonates sa inyo. And tingnan din natin kung anong masasabi naman ng kapitbahay ninyo. Ayan. Ito pong masasabi ng kapitbahay kay Gemini. Oh, they find you loving. Ayan. Friendly. Two of Cups. Or meron ding kapitbahay na nagkakagusto sa'yo na anak, no? Ano pa po? Ano po masasabi kay Gemini ng kanyang kapitbahay? Kung masasabi Gemini, kanyang kapitbahay, Spirit Guide. Ano pa pong masasabi ng kanyang kapitbahay? Oy, tingin nila may kaya ka, no? Na you are stable. And sometimes, Gemini, may medyo parang tingin nila you are temptation sa, naku, tingnan natin, baka some of you is lover, is kapitbahay, parang natitempt siya sa'yo, o parang nakita nila they cannot resist you also, no? Okay, ano naman masasabi ng Gemini ng iyong persons, no? Ito yung mga target persons ninyo. Persons on your mind or mga ex ninyo, no? Ayan. May pinag-iigihan, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles po, no? Meron kang Eight of Pentacles. Sabi ng persons mo, you are hardworking. Meron kang minamaster, no? Ano pa po is word guide? Pa po masasabi ng kanyang person? It's either mga ex ninyo, no? Or basta or current persons ninyo. Yung persons in your mind po, no? Ayan, medyo parang hindi nakikisali. Walang teamwork.
parang you just want to work out alone. Parang bossy-bossy ka raw, nako. Gemini, ayan. Emperor, parang they feel na kinokontrol mo siya, no? Ah, kuha na rin po tayo ng iyong guidance, no? Gemini. Para po kay Gemini, ano pong mensahe? Para po kay Gemini, ano pong mensahe, Spirit Guide? Compassion. Kay Archangel Zadkiel, no? And kay Romance Angel. Romance Angel guidance po para kay Gemini sa kanyang bonus reading para sa Oktubre. Ito na. Po, past life relationship, malamang ito, Gemini. Past life relationship, karmic relationship siguro to. So, let's see. No, so, ang kasalukuyan mong energy, no, bukod pa sa sinabi ko while nagbabalasa tayo, ito yung the full mo. Kukonektahin natin sila, nak, no, para makita natin ang istorya mo sa October 15, no. Nakita natin is nag-iisip ka rito ng matagal na din to, siguro bago pa magsimula, sabihin natin may pag-aalinlangan ka dito sa full, o hindi ka siguro sa sa kung anong labanan yan, kumbaga kung ano yung path na pupuntahan mo. Medyo may pagka-careless ka rito sa full, Gemini. Ito rin yung pag-atubili o takot sa isang commitment, na may pagka-recklessness na walang plano, na bigla na lang susugod sa parang Gemini, ang energy mo sa 15, this is also warning siguro na wag kang sumugod sa gera nang wala kang sandata. Parang gano'n, no? So, kung meron ka din, sabihin natin na kailangan, kung gusto mong mailaban ka, dapat meron kang testigo, meron kang ebidensya kung may laban ka sa buhay mo. Kumbaga, do not be reckless din dito. Ang sinasabi, this is also babala, na kung may ka-argumento ka, make sure malinaw sa'yo ang istorya, malinaw sa'yo ang sitwasyon. Huwag kayong biglang magsasalita na pag-iisipan mo dapat ang pinakaano nito. Pag-iisipan mo ang mga sasabihan mo rin, no? Parang ayan, ginagabayan ka na huwag padalos-dalos ang ibig sabihin din dito, no? So, kailangan din mag-isip ka bago ka magsimula, parang gano'n, no? O kung gagawa ka ng proyekto o ng project, siguradong pag-iisipan mo muna bago ka magsimula. Kung sinong gusto mag-open ng business din, pag-isipan muna bago magsimula. Dapat may plan A, may plan B, no? So, parang ganun po ang meaning ng the full dito na sinasabi ko. And then, you have also the Four of Swords dito. Ito yung pagpapahinga, or sabihin natin recuperations, o ito yung pagmumuni-muni mo, no? Kasalukuyan sigurong nagpapahinga ka mula rin sa stress, na kailangan mong siguro mag-step back muna, no? At mag-isip ka din ng malinaw bago ka mag-actions din, kagaya ng sinasabi ng the Fool, no? Pag itong Four of Swords dito, kailangan nyo take a break, at ito rin siguro sineset aside mo rin ang puso mo. Parang you wanted to get out on your comfort zone dito, parang nagpaplano ka na i-broaden ang iyong horizon, no? You're planning also siguro to go globally, no? At ito rin siguro yung pagpili mo ng direction din. Ito, at may pinaforesight ka rin, na sometimes maybe you're visualizing dito, no?
And sometimes din sabihin natin na proseso nasa proseso ka ng paggawa ng isang long-term plan dito. Nag-isip ka kung aling pinto ang bubuksan mo actually rito no? Kumbaga nagtitimbang-timbang ka rin ng mga options mo. But you're wanted to get out on your comfort zone, no? Parang gusto mong makalabas, gusto mong maranasan ng ibang bagay din, no? Which is good thing sa'yo na. Pero yan, pag magbabiyahe ka, isip-isip din muna, no? Isipin mo muna bago ka magpa-book, no? Parang ganyan. And then halimbawa rin na dito, magbigay pa tayo ng halimbawa para mas maliwanag. Sa trabaho naman, no? Nag-leave ka sa trabaho para makapag-isip-isip ka rin, no? Kasi may Four of Swords dito O kaya marami kang ideas na sa negosyo pero natatakot ka na baka mamuhunan ka, or sabi natin baka natatakot ka na mag-fail ang proyektong yan, no? Parang ganyan din ang Fool of Reverse, no? Kaya ngayon, no, parang nakita natin, ginugugol mo rin yung oras mo na sa paggawa ng business plan at mga paghahanap ng tamang market mo sa business na pinaplano mo, no? So, meron ka rin, anong tingin ng pamilya mo sa'yo? So, ang tingin ng pamilya mo sa'yo is, andito ang Five of Pentacles in reverse, no? Ito yung pag-alis sa kahirapan din, no? Or sabihin natin, pero stuck pa rin to, no? Stuck pa rin. Ito yung pagbabalik ng pag-asa. So, parang nakita ng family mo na nalampasan mo na yung dapat mo kumbaga nalampasan mo na yung mga dapat, no? Ang isang financial crisis din yan, no? O sabihin natin yung struggle mo, nalampasan mo na. Pero, para wala pa ring ganap na pagbabago, o hindi pa rin ikaw makapag-ahon ng buo, yan ang nakikita nila sa iyo, no? And meron ka rin ditong inactions, or the magician is reverse. Parang nakikita rito yung inactions mo, yung untap mo, parang yung potential mo o ang kawalan mo ng direction at focus. Napapansin din nila yan na parang di mo alam ang gagawin mo, no? Parang di ka nakapokus, yan ang napapansin nila. So, ang pamilya mo yung nakakakita ng ito rin sabihin natin na hindi mo ginagamit ang mga skills mo, yung mga kakayahan mo, no? Dahil equipped ka na bakit ayaw mong gamitin yan, yung parang gano'n, yung mga resources mo, bakit ayaw mo gamitin, iniisip din nila yan, no? Pwede rin yung mga pamilya mo yung nakakakita na may talent ka, pero hindi mo pinapakita o ginagamit ng tama, o parang walang fashions, or sabihin natin drive ka, no? So, andito rin yung pagka-overwhelm, or pag-iwas sa laban, no? Ng seven of rito. So, parang ito yung pag-iiwas mo sa labanan din siguro, na parang you are on guard, no? And Seven of Wands, ito yung iniisip din nila na sabihin natin na may pagka-overwhelmed na energy na dati may pinoprotektahan ka, ngayon hindi mo na naproprotektahan, no? So, parang dati kaya mong idepensahan ang sarili mo, pero ngayon parang ayaw mo depensahan, no? Parang nakikita nila you're in a verge of, sabihin natin, sumusuko ka ba sa hamon, parang ganyan, na bakit hindi mo maprotektahan ang pamilya mo siguro, bakit hindi mo maprotektahan ang sarili mo, no? Parang they also worried din, no? Ayan ang nakikita ng pamilya mo sa'yo. So, alam ng pamilya mo na may skill ka at resources, no? Pero nakikita nila na wala kang ginagawa. Kundi magpahinga ka ng magpahinga. O sabihin nila, nakikita nila na medyo tinatamad ka, no? At sabihin din natin na wala kang ginagawa, panay pahinga lang. At ang impression nila sa'yo yung bakit hindi ka gumagawa ng paraan, no? Para satisfied ka na sa ganyan din, no? Sa ganyang sitwasyon mo, iniisip nila, no? Because the Seven Wands is reversed. So, tingin natin marami kang capability pero hindi mo ina-apply, no? And then ito naman nasabi sa iyo ng iyong neighbors at mga kapitbahay. They find you very easy to please, or easy maging kaibigan, or nakikita nila na you're in a harmony and you're in a good relationship with them also. Ito rin yung partnership din, no? Kaya sinasabi ko na baka meron kayong partner na kapitbahay, ayan. So,
On other way naman, nakikita ikaw ng mga kapitbahay mo na bilang isang taong may harmonious na buhay, no? At marahil may stable na relasyon ka, no? Sa partner o sa kaibigan mo na, no? So, andi dito yung wish fulfillment actually, no? Na sa paningin nila na nasa iyo na ang lahat actually, no? May din naiinggit sa iyo. At tingin din nila masyadong masaya ang buhay mo dito, no? Maari ito rin yung admire or jealousy din na parang self-satisfied siya, no? Parang ganon. It's either na ano siya, no? Nainggit siya or sabihin natin ini-admire ka, no? Ng ibang tao. And nakikita mo rin dito na yung obsessions and materialism at addictions na meron din dito, no? May negative twist din sa tingin nila, no? Baka nakikita nila na sobra kang materialistic or may bisyo o nakatali sa isang toxic na sitwasyon, nakikita din nila yan. No, it's either na pera, kapangyarihan, or pleasure dito. No, sa mga kapitbahay mo, mukhang masaya at in love siya sa iyo. Mayroong nagkakagusto sa iyo at in love sa iyo. Parang para ding niisip nila na wala kang problema at na-achieve mo na yung lahat na gusto mo dahil pero may bulungan pa rin, no? May bulungan pa rin at mayroong pa rin secret vice, no? Sa sobrang mahilig sa pera daw siguro, iniisip nila yan. And baka niisip din nila na you've been expending too much, no? That you're enjoying too much, no? Parang ganun, pakialam nila, no? Pera mo yun, no? Siguro, it's either nga nakikita ko, baka may hugot yun, is either na nagsiselos or it's either na naiinggit nga sa'yo, no? Ayan, dalawa lang naman yan kasi they find you devil dito na parang tingin nila na baka may toxic na ginagawa ka rin, parang ganon, no? Or sabihin nila na nakatali ka daw siguro sa bisyo or sa sitwasyon na it's either nasa kapangyarihan or sabihin nila parang tingin nila na malaki ang posisyon mo rin, no? At tinitingnan nila na nasa ilalim ka rin ng impluwensya ng toxic na tao, parang ganon, no? And ang tingin naman ng tao mo sa iyo. So andito ang tingin ng tao mo sa iyo, nak, is dedicated ka actually, no? Andiyan yung hard work, dito rin yung nakikita natin pagiging skilled mo. So nakikita kanya bilang isang taong maisip at masipag at focus sa trabaho, no? At dedicated. So nakikita niya na pinagpapabuti mo ang lahat ng ginagawa mo, no? At meron ka rin ditong some of naman din is merong hindi kayo pagkakaintindihan sa teamwork or sabihin natin lack of recognitions, no? Hindi professional ang parang ang dating ninyong dalawa, no? So maaring mayroong con, no? Or sabihin natin merong concern na hindi ka open sa collaborations or hindi ka pinapansin sa workplace din, pwede rin yan. O hindi mo pinangangalhagan ang tulong din ng iba. Parang you just want to be alone siguro na nakikita nila at mag-ano ka rito. O sabihin natin, hindi mo sinishare sa kanya ang mga bagay-bagay din. Maski gusto kanyang tulungan, hindi ka, parang ayaw mo nang naiistorbo ka. Parang gano'n, yun ang tingin niya sa'yo. No? Meron din dito Gemini, yung Emperor. So, ito yung authority and structure. Pagiging stable din to, no? So, nakita ka rin nila bilang isang taong malakas. Kaya tingin nila is may impluwensya ka sigurong sinasamahan na tao, no? Tingin nila you are very powerful dito, no? Bilang isang taong malakas kasi nga emperor to at nakikita nila may control ka rin sa buhay, stable at may clear directions ka. So, halimbawa, no, nakikita ko na ano ka, no? Tataba ako yung, for example, ako yung persons mo, no? Nakikita ko na sobrang sipag mo at dedicated ka sa craftsmanship mo, no? Kasi may 8 of Pentacles ka rito. May potential ka rin maging leader at stable na tao, no? Because of the Emperor dito, no? So, pero parang solitary ka o hindi ka effective magtrabaho with others. Yan ang tingin ng persons mo. No, kaya medyo concerned ka kung paano tayo magkakatrabaho, no? So it's either na magiging magkasama ba tayo, paano natin i-work out ang relationship natin, parang gano'n, no, Gemini? Ayan, so dumakot tayo dito sa Romance Angel Guidance, compassions daw. Sabi ni Archangel Sadkael, soften your heart with respect to the situations and all people involved
including yourself, no? So, ibig sabihin, maging mabait ka sa sarili mo, sabi ni Archangel Sadkael. No? Kung ano man yung pinagdadaanan mo, ang mga sitwasyon na pinagdadaanan mo, maging mabait ka sa sarili mo, no? Wag mong daanin sa alak, wag mong daanin sa sigarilyo, wag mong daanin sa night life o pag-inom-inom ng alak. Ibig sabihin, maging mabait ka, lalo mong intindihin ang sarili mo, i-compress, kumbaga, put love on yourself sa oras na may pinagdadaanan ka. Especially din ang mga taong involved din sa'yo, no? Including yourself, no? Kumbaga, huwag ka masyadong matigas magdesisyon. Gamitin mo rin Gemini kasi nga your sign ng Gemini, no? So, medyo matalas din magsalita. So, ibig sabihin, soften your heart at medyo matigas din ang puso, no? Kumbaga, yun nga, bigyan ng respeto ang sitwasyon at yung kalagayan ng mga persons, ng mga taong involved din sa'yo, no? Sabihin natin, parang be compassionate ang ibig din sabihin nito, no? Hindi lang sa taong involved, but especially sa sarili mo, no? Ang sabi ng Archangel Sadkael. So, and actually guys, si Archangel Sadkael, lagi siyang inuugnay sa sa violet ray at violet flame, no? At ito yung makapangyarihang spiritual energy na ginagamit para i-transmutations or para mag-purified, no? So, nakikita din natin dito ang pagtawag din, yung mag-pray din kayo kay Archangel Sadkael because it was parang inano nga na sa kanya kayo mag-pray at ay isama nyo siya sa prayer nyo na para bigyan ka lalo ng kaliwanagan. Ito din actually yung para sa iyong compassions at hindi ka lang tungkol sa pagiging mabait. Ito yung isang aktibong process ng transmutations mo ng negative energy na, no? Tulad ng galit at ng resentment at guilt, no? Tungo sa pagmamahal. At sabihin din natin, ito yung si Archangel Sadkael ang tumutulong, no? Yung paglaya mo sa sarili mo at yung pagpapatawad din sa sarili. Ang totoong compassions actually ay nagsisimula sa pagpapatawad sa sarili kasi, no? So, madalas mas madali tayong magpatawad ng ibang tao kaysa patawarin ang sarili natin sa mga pagkakamali noong nakaraan, no? So, ang compassion ni Archangel Sadkael dito, yung nagtuturo na pagdadala ng guilt o regret ay parang mabigat na bagahe yan, no? So, kailangan mo itong bitawan, ang sabi ng Archangel din Sadkael. Halimbawa pa, kung nagkamali ka sa isang karir mo, desisyon o karir na desisyon mo, noong pang nakaraan, years ago, sabihin natin, hanggang ngayon sinisisi mo pa rin ang sarili mo, no? So, para matanggal yan, tawagin mo sa Archangel Sadkael, hilingin mo na balutin niya ang regret mo ng violet flame para maging learning experience at kalayaan na lang yung nangyari sa'yo, no? So, tinutulungan ka rin ni Archangel Sadkael na palitan ang sakit, no, ng habag. Parang kapag may resentment kasi sa isang tao rin, sabihin natin, kahit minor lang, no? Parang nag-iimbak ka na ng lason sa sarili mo yan, unti-unti dumadami, no? So, ang compassion dito ay hindi nangangahulugang kailangan mong kalimutan ang nangyari, no? Kundi palitan mo ng power, ang galit mo ng power of peace and understanding. Nakuha mo, binibigyan ng message sa inner Archangel Sadkael. Halimbawa, no, may kaibigan kang nag-ghost sa'yo, no? Sa halip na magalit araw-araw, huminga ng malalim, no? Breathe many times, no? At isipin na binabalutan ka ng isang violet flame ni Archangel Sadkael, no? Hayaan mong matransmute ni Archangel Sadkael ang resentment mo sa neutral acceptance o awa, no? Para sa sakit na dinadala mo, no? Nakukuha mo. Ito rin yung napakagandang message talaga. Sa Archangel Sadkael din, ito yung pag-intindi sa mga sitwasyon mo, no? Yung understanding. So, ang pag-activate ng compassion nito, yung nagpapalawak ng iyong perspective actually, no? Kapag nakikita mo yung isang tao na nagkamali o nahirapan, so,
tinutulungan ka ni sa Archangel Zadkiel na mag-step back ka at magtanong, no? So, halimbawa, tanong mo siya, anong klaseng sakit ang pinagdadaanan niya, no? Kaya siyang kumilos na parang ikaw yung kumilos din na ng ganyan, no? Ito yung esensya ng compassions, no? Ang makita ng divine spark, ang kabutihan sa loob ng bawat nilalang, no? Ano man yung kanilang ginawa, titignan mo sila in your angel eyes na kahit may ginawa sila sa'yo, no? Tignan mo pa rin yung mabuti nilang ginawa. Okay, yan yung pagiging compassions na sinasabi ni Archangel Zadkiel, no? And then meron pa, past life relationship. You have known each other before. So maybe siguro na ang persons ninyo is, o sabihin natin, mga friends mo, no? Baka ka-soul tribe mo rin sila, no? Pero itong persons mo, malamang is naging boyfriend mo na dati, naging kayo na dati, no? Kasi parang you gonna feel daw na parang sense of compatibility, no? Kung may darating sa inyong tao, parang yan tao na yan, or sabihin natin itong kapitbahay mo, no? Parang meron kayong sense na parang matagal na kitang kilala. Parang yung bonding ninyo is very strong. At parang yung familiarity nyo sa isa't isa is, sabihin natin, is parang kilala nyo na. Very strong ang familiarity nyong dalawa. Because you have known each other daw before. Kung magka-past life relationship ka daw niya, no? So, kung ang persons ninyo, baka ka-past life relationship nyo na rin yan, o yung may darating na tao sa inyo na ka-past life relationship nyo na, no? Or itong kapitbahay nyo, baka ka-past life relationship nyo din, no? Itong kalablab nyo na kapitbahay, no? Sino man yan, or sabihin natin friends mo, na best friends mo, no? Yes, the two of you been in a relationship way back before. Ayan. No? Sana nagustuhan mo, Gemini, ang ating basa ngayon. So, please don't forget to like and subscribe and hit na notifications bell po, no? Maraming salamat po, Gemini, sa patuloy na pagsuporta kay Happy Angel Reading. So, magbabasa lang tayo ng makikita natin dito. Magpapasalamat lang tayo. Okay, hello, good day sa iyo, Gemini. So, titingnan natin ang mga comment nyo rito. Ayan, kay kay Berhel. Berhel to J8J, thank you so much. Elizabeth Tador 5655, thank you. Joy Carla Patajo, no, thank you so much sa patuloy na panonood. Thanks ma'am sa reading, sabi din ni Luz de la Peña. Kay Senaida Abacuebel, thank you. At kay Judelyn Pacaldo, marami pong salamat. Ang galing po, yes, thank you, no? Alexandre Magne Abordage, thank you so much. Pasensya na pag minsan na may mentions ko, no? Memorianes, sabi niya. Memorianes 3422, ayan, shout out sa inyo, thank you. Matthew The Host 6957, thank you. Kay Maricel Gardose, thank you. I claim success po, approval ng visa, ayan. So, kay Dijal Jur Gomez Artist 965, ang hirap naman basahin ang mga alam nyo. Hindi, kasi maliit ang sulat, no? And then kay Lobiel Longkop, how come? Ngayon, pag hindi mo maintindihan, nak, means that reading is not for you, no? Maybe just take what resonate, no? Wag natin ipilit, no? Okay. Kay Maysara Bandan 1588. Salamat po sa reading, watching from UAE, Dubai. Thank you po for best reading in the name of Jesus. Ayan, thank you so much and God bless you, Fausto Alpay. Kay Annalyn Condrilon, salamat po sa reading. And kay Joy Carla Patajo. Ayan, thank you so much. Kay Grace Ichon, ayan, thankful, madam, amazing spiritual reading. Wow, thank you so much also. Kay Agnes Ronquillo, thank you so much, no? I'm interested to true transformations and go for it. Ano pang naantay mo? Tuloy-tuloy lang yan, no? Meron pa ba?
Salamat po sa reading. Galing sa UAE, Dubai, kay May Saraha Bandan. Ayan. Kay Gomez Artist 965, tapos na tayo, no? And ang galing po, tapos na. Ayan, nabasa ko na pala lahat. Ayan, thank you so much and God bless you po, no? Ayan, mag-iingat po kayo, no? Thank you. Maraming salamat. Bye-bye po.